PhilHealth, ito ang isang very contentious. Okay? Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, na hindi man lang nila nagagamit. Okay? Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa, ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So, lugi pa yung gobyerno. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganong karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa ba't nila iniimbak lang doon? Hindi nila ginagamit. So, doon sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Sapagkat later on, di ba nakita na natin yung desisyon ng Supreme Court, sinabi nila hindi pwedeng, pag naibigay na sa kanila, hindi pwedeng ilipat kahit na merong mga crisis situation or pangangailangan sa ibang sektor. Okay. Subsidy wala? Zero ba? Zero budget? Hindi naman sila zero kasi meron silang pang-operating cost. Okay? So, yun yung sinasabi ko. Pero yung allotment na ibibigay sa kanila ngayon ay nilagay natin doon sa mga departamento na mas nangangailangan. Okay? Hindi na binigay. Program daw po nakalahat. Yung unprogrammed funds nakalahat. Oo, yung unprogrammed funds natin, hindi katulad ng dati na maraming nalagay sa unprogrammed, ngayon mas mababa na. Ano special provision dun sa pagbabalik ng Transfer. GOCCs mo? Yung mga GOCCs, yung mga savings nila na ibabalik. Hindi na, wala na. Hindi na natin nilagay kasi nga nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. Okay? Ma'am, anong assurance po na yung AKAP di magagamit for the elections next year? Malinaw naman yung malinaw yung provision. Sa tingin ko, mas mabuti nang kayo na mismo ang tumingin doon sa provision na ilalagay natin. Kasi hindi ko na, mahirap na, baka may maiwan ako na dapat kong nasabi ukol dito. Ma'am, sa OVP po, kaya po ba hindi na nag-increase dahil hindi na humingi ang OVP na increase? Well, unang-una, hindi naman sila informally or formally humingi na ng increase. Kung meron man nasasabi siguro sa inyo through the media, pero hanggang dun sa pagsubmit namin ng committee report, wala pa namang hiniling. At kung nandun kayo nung ating pagdinig, committee hearing with the Vice President's office, sabi nila, we'll leave it to Congress. But kahit naman sinabi nila yon, siniguro pa rin natin dahil may mandato din ng Vice President. So, siniguro natin na may pagkakataon pa sila sa social services. Merong about 600 million na pwede nilang gamitin para doon.